Magandang araw po sa lahat ng nakikinig. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na matagal nang naikwento ng nanay ko sa akin. Ang kwento po ay tungkol sa aking lola, si Lola Belen, at ang mga kaganapan sa kanyang buhay na nagdulot ng takot sa aming angkan. Si Lola Belen po ay bunso sa kanilang magkakapatid. Siya po ay nag-iisang babae, kaya't siya rin ang pinapansin at pinoprotektahan ng kanyang mga kapatid. Maalaga si Lola sa kanya, at kahit sa mga simpleng bagay, hindi siya pinababayaan. Ngunit sa kabila ng pagiging bunso at masayang buhay nila, may isang bagay na nagbago sa buhay niya, ang kanyang pag-ibig kay Ramil. Si Ramil po ay isang binatang matyaga at tapat na nagmahal kay Lola. 2 taon siyang nanligaw kay Lola at hindi siya sumuko. Bawat taon mas lalong tumitibay ang kanilang nararamdaman sa isa't isa, hanggang sa naging magkasintahan sila. Matapos ang ilang buwan ng maging sila, nagpasya po si Lola Belen na ipagbigay alam na kay Ramil na nais niyang ipakilala siya sa kanyang mga magulang. Ngunit hindi naging madali ang akbang na yon. Matapos nang sabihin kay Ramil, ilang buwan din po bago siya pumayag. Iyon po ang nagbigay kay Lola ng mga katanungan. Baka nahihiya lang si Ramil o hindi pa siya handa. Ngunit anuman ang dahilan, hindi nawala ang kanyang pagmamahal kay Ramil. Nais lang niyang maging bukas sa kanyang pamilya at ipakita na gusto talaga niya ito. Nang dumating ang araw ng pagpapakilala niya kay Ramil, nandoon na si Lola at si Ramil sa harap ng kanyang mga magulang. Sa simula po, inaasikaso at masinsinan nilang kinausap si Ramil. Ngunit may hindi po maipaliwanag na pakiramdam noon ang lola ko sa tuhod. Ang mga magulang ni Lola, lalo na ang kanyang ina, ay nagsabi ng isang bagay na tumatak sa kanya. May masama kaming nararamdaman tungkol sa batang yon, sabi ng kanyang ina, ang aking lola sa tuhod. Ngunit hindi po nila sinabing may galit sila kay Ramil. Ayon sa kanila, hindi naman sila tutol sa pagmamahalan nila. Ngunit may kutob lang silang hindi nila kayang ipaliwanag. Isang araw, ilang linggo matapos ang pagpapakilala niya kay Ramil, si Ramil ay inimbitahan din si Lola na dumaan sa kanilang bahay dahil ang kanyang ina ay magdiriwang ng kaarawan nito. Hindi nagatubili si Lola at agad na sumang-ayon. Sa isip niya, ito na marahil ang pagkakataon na makilala niya ang pamilya ni Ramil. Para kay Lola, isang malinaw na senyales yon na mahal talaga siya ni Ramil. Ang pagpapakilala ni Ramil sa pamilya niya ay nagbigay kay Lola ng pakiramdam na seryoso din ito sa relasyon nila. Isang araw pagbisita ni Lola sa bahay ni Ramil, doon napansin niya na maraming tao sa bahay. Hindi lang si Ramil at ang kanyang mga magulang, kundi pati na rin ang kanyang mga lolo at lola. Ang buong pamilya nila ay magkakasama sa iisang bahay. Habang magkakasama silang kumain, napansin ni Lola na may isang tao na hindi sumama sa pagkain. Ang lola ni Ramil. Ang lola niya ay hindi umupo sa mesa kasama nila. Agad nagduda si Lola sa hindi pagsama ng matanda sa pagkain. Ngunit bago pa siya makapagtanong, mabilis na nagsalita ang ina ni Ramil. Ang lasa po kasi ni Lola, iba na, sabi ng kanyang ina. Kailangan niyang magpahinga. Hindi na nagsalita pa nun si Lola. Naisip niya na baka dahil may iniintang sakit ang matanda at maraming bawal sa kanyang pagkain. Pagkatapos ng isang masayang salo-salo, matapos nilang kumain, kahit na hindi hinayaan ng ina ni Ramil na maghugas sa mga pinggan si Lola Belen,
tumulong pa rin siya. Alam niyang maraming ginagawa ang ina nito at nakakahiya namang umupo lang siya at maghintay doon. Nang matapos siyang maghugas sa mga pinggan, naglakad siya patungo sa sala at doon ay nakita niya ang buong pamilya na abala sa kanilang mga gawain. Nagtaka si Lola nang makita niyang wala si Ramil. Nagmamadaling nagsabi ang ina nito. Umalis si Ramil, kumuha lang siya ng tubig sa bukal. Maupo ka na muna. Ilang sandali habang siya'y naghihintay, napansin niyang siya na lang ang natirang tao sa sala. Si Lola ay naghintay ng ilang minuto. Habang siya ay nag-iisa, bigla na lamang lumapit sa kanya ang lola ni Ramil, si Lola Melchora. Ang matandang babae ay tahimik na lumapit sa kanya at kinausap siya nito. Sa kabila ng kanyang edad, matikas pa rin siyang kumilos. Nakangiti siya nang sabihin kay Lola, Belen, may papakilala ako sa'yo sa fiesta namin. Halika, sumama ka sa amin. Nagdalawang isip si Lola, pero sa huli, pumayag siya. Ngunit may isang kondisyon ng matanda. Huwag daw ipaalam kay Ramil yon. Isa itong munting lihim nila ni Lola Melchora. Sa isip niya wala namang masama sa pagsama sa isang kasiyahan at baka maging masaya rin siya rito. Kinabukasan madaling araw pa lang, mga 5:00 ng umaga, nagising si Lola sa katok sa kanilang pinto. Sa kanyang gulat, si Lola Melchora pala ang nasa labas. Nakangiti at handang sunduin siya. Sa pagmamadali halos hindi na nakapaganda si Lola Belen. Nang lumabas siya ng bahay, nakita niya si Melchora na nakatayo sa tabi ng isang lumang jeep. Ang driver nito, isa ring matandang lalaki. Tahimik at walang imik. Walang ibang nakasakay. Sa kabila ng pakikiusap ni Melchora na sila'y pupunta lamang sa isang kasiyahan, tila ba may bumabagabag kay Lola. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Habang nasa biyahe, sinubukan niyang itanong kung saan sila patungo. Sa malamyos at mabagal na tinig, sinabi ni Melchora, Aakyat tayo sa bundok. Doon tayo magdiriwang. May kumirot sa dibdib ni Lola. Bakit kailangan sa bundok? Ngunit bago pa siya makapagtanong muli, nagpatuloy si Melchora. Alam mo bang sinabi ni Ramil na magaling ka daw magluto? Kaya ikaw na ang bahala sa pagkain natin sa pista. Bahagyang natawa si Lola. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o kakabahan. Pero mabilis nang sinagot, Opo, tinuruan po ako ng tatay kong magluto. Nang marinig ito ni Melchora, ngumiti siya. Isang matipid ngunit malambing na ngiti. Mabuti, anya. Siguradong magugustuhan nila ang ihahanda mo. Sa loob ng lumang jeep na patuloy na umaakyat sa kalsadang pabundok, unti-unting naramdaman ni Lola ang malamig na hangin at ang tila ba tahimik na mundo sa kanilang paligid. Ang nasa isip lang niya noon, isang simpleng pista lang naman yon. Isang kasiyahan, isang bagong karanasan. Matapos ang matagal na biyahe, sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon, isang mataas at masukal na bundok. Habang nasa loob pa ng sasakyan, napansin ni Lola ang ilang mga kubo na nakatayo sa paligid. Sa isip niya, may mga tao palang nakatira sa bundok na ito. Iniisip niya kung paano sila namumuhay sa isang liblib na lugar na malayo sa kabihasnan. Nang bumaba sila sa sasakyan, mas lalong napalalim ang pagtataka ni Lola. Nakita niya ang mga taong naroon. Mahigit 20 silang lahat. Ngunit ang talagang kinilabutan siya ay ang isang bagay na pare-pareho nilang taglay. Lahat sila ay matatanda. Walang bata,
Walang kabataan. Lahat ng naroroon ay tila nasa edad 50 pataas. Ang kanilang mga kilos ay mabagal, ngunit maingat. Hindi tulad ng mga karaniwang matatanda na mahina pa. Ang mga taong narito ay tila may kakaibang lakas sa kabila ng kanilang edad. Lumapit si Melchora sa mga tao at ipinakilala si Lola Belen. Ito si Belen, anya, habang nakatingin ng lahat sa kanya. Tahimik ang mga matatanda habang iniisa-isang titikan si Lola, para bang sinusuri siya. Naisip ni Lola na baka nahihiya lang sila o sadyang hindi sanay na may bisita. Sa paligid, napansin niyang abala ang mga tao sa paghahanda ng pagkain. May mga naghihiwa ng gulay, may nag-iigib ng tubig, at may nag-aayos sa mga palayok at kawali. Lahat sila ay nakatuon sa kanilang gawain, parang isang handaan na malapit na magsimula. Maya-maya pa lumapit si Melchora kay Lola at ngumiti. "Belen, sumama ka sa akin. Doon ka sa espesyal na kusina. Ikaw ang magluluto ng ating handa." Sa una, natuwa si Lola. Para sa kanya, isang malaking karangalan na mapagkatiwala ang magluto para sa isang pista. Alam niyang kaya niya ito dahil sa itinuro ng kanyang ama. Kaya naman, hindi na siya nagdalawang isip at sumunod kay Melchora. Pumasok si Lola sa tinatawag nilang kusina. Isang kubo yun na ginawang buong kusina. Sa unang tingin, wala namang kakaiba rito. Maluwag ang espasyo, malinis at mabango ang amoy sa loob. Sa isip ni Lola, mukhang organisado ang mga tao rito at talagang inihanda nila ang kusina para sa isang espesyal na handaan. Habang iginala niya ang kanyang paningin, napansin niya ang mga kutsilyong nakasabit sa dingding. Lahat ay matatalas at makintab. Sa gitna ng kusina, may isang malaking sangkalan na yari sa kahoy. Mukhang matibay at madalas gamitin. Sa isang gilid naman, 5 kawali na may kumukulong tubig ang nakasalang sa apoy. Wala pang niluluto roon, pero tila ba handang-handa na para sa anumang ilalagay dito. Habang tinitignan ito ni Lola, lumapit sa kanya si Melchora. "Darating na mamaya ang mga karne," anya. "Nandito na rin ang mga hiniwang gulay. Ikaw na ang bahalang magluto ah." Tumango si Lola. Hindi naman siya tumanggi dahil sanay siya sa ganitong gawain. Tinanong niya si Melchora, "Ano pong karne ang gagamitin? Baboy po ba?" Napangiti lang si Melchora. "Huwag kang mag-alala. Malinis at maayos ang karneng darating mamaya." Habang naghihintay, inalok ni Melchora si Lola ng pagkain. Isang mangkok ng gulay sa gata ang inilagay sa harap niya. Mainit pa ito at umuusok ang sabaw. "Kumain ka na muna," wika ni Melchora, "para may lakas ka sa pagluluto mamaya." Hindi naman tumanggi si Lola. Gutom na rin siya, kaya agad niyang tinikman ng pagkain. Ngunit sa unang subo pa lang, napakunot ang kanyang noo. Masarap ang lasa ng niyog sa sabaw, malinamnam. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Hindi ito ginisa. Walang lasa ng bawang. Walang kahit anong alat na karaniwang pampalasa sa mga luto. Pero sa kabila nito, masarap pa rin ito sa kanyang panlasa. Napatingin siya kay Melchora na noon ay nakangiti lang habang pinagmamasdan siya. Maya-maya tumayo si Melchora at lumabas ng kusina. Iniwang mag-isa si Lola roon. Habang nakaupo si Lola sa loob ng kusina, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang 5 tao. Bit-bit ang malalaking timba. Puti ang mga lagayan at sa loob nito ay tambak-tambak na sariwang karne.
Tahimik lang niyang pinanood ng mga ito habang maingat na inilalapag ang mga timba sa sahig. Walang imikan, walang kahit anong ingay, maliban sa mahinang tunog ng tubig na patuloy na kumukulos sa kawali. Nang mawala na ang mga nagdala ng karne, saka naman pumasok si Melchora. "Belen, simulan mo nang lutuin ang ating handa. Pakuluan mo muna ang karne." Tumango si Lola. Wala siyang nakikitang mali sa sinabi ng matanda. Sanay siyang magluto at wala namang kakaiba sa proseso ng pagpapakulo ng karne na inutos sa kanya ni Melchora. Ngunit nang mag-umpisa na siyang maganda, doon niya napansin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Walang mantika, wala ring sandok. Habang sinusuri niya ang mga sangkap, napansin niyang kukoonti lang ang mga inilaan para sa kanya. Mga gulay lang. Walang rekados, walang bawang, sibuyas o asin. Walang mantika at wala ring sandok na gagamitin. Pakukuluan lang niya ang lahat. Walang igigisa, walang ipiprito, walang kahit anong pampalasa. Hindi ito ang klase ng pagluluto na nakasanayan niya. Pero dahil wala namang sinabi si Melchora na iba, sinunod niya ito. Inabot niya ang isang piraso ng karne mula sa timba. Malamig ito sa kanyang palad. Halatang bagong hugas. Isa-isa niyang inilagay ang mga piraso sa kumukulong tubig. Pero nung kumuha siya ulit ng isa pang piraso, napahinto siya. May balat ang ibang karne. Pero hindi ito mabalahibo. Hindi ito makapal gaya ng sa baboy. Manipis ang balat. Napakunot ang noo niya. Anong hayop kaya ang may ganitong balat? Saglit niyang minasdan ng hugis sa titsura ng karne. Hindi ito tulad ng baboy o baka. Hindi rin ito manok. May kakaibang pakiramdam ang kanyang kamay habang hawak ito. Malambot. Parang hindi galing sa karne ng baboy. May kung anong pumapasok sa kanyang isip. Pero bago pa niya matuloy ang kanyang iniisip, pinili niyang ipagpatuloy na lang ang pagluluto. Matapos ang halos 1 oras ng pagpapakulo at paghahalo ng mga gulay, natapos din ni Lola ang kanyang niluluto. Isang putahe lang ang nagawa niya. Wala kasing ibang rekado. Wala siyang sapat na pampalasa para gumawa ng iba pang putahe. Kaya isang malapot na sabaw na may karne at gulay lang ang kanyang naluto. Hindi niya sigurado kung magugustuhan ito ng mga tao sa labas. Pero naisip niyang ipapaliwanag na lang niya ito kay Melchora mamaya. Maya-maya bumukas ulit ang pinto ng kusina. Pumasok si Melchora. Pero may kasama na siyang matandang lalaki. Matangkad ito, payat at nakasuot ng lumang kamiseta at pantalon. Maputi na rin ang kanyang buhok. "Belen, si Mang Mando pala. Si Mang Mando ang titikim ng niluto mo. Titingnan natin kung pasado ka." Lumapit si Mang Mando sa lamesa. Hindi siya nagsalita. Kinuha niyang isang mangkok, sumandok ng sabaw, at sinimulan tikman ang niluto ni Lola. Tahimik siyang kumain, pero nakita ni Lola kung paano siya napangiti matapos ang unang subo. Akala ni Lola ay 1 kutsara lang ang titikman ng matanda. Pero hindi ito tumigil sa pagkain. Hindi kumuha ng plato si Mang Mando. Hindi rin siya gumamit ng kutsara. Nakatingin lang si Lola nang bigla niyang abutin ng kamay ang malalaking piraso ng karne. Ang 1 buong piraso ng nilutong laman na halos kasing laki ng palad ni Lola ay isinubo niya ng buo. Nanlaki ang mga mata ni Lola. Hindi man lang niya ito piniraso. Sa 1 subo lang, nanguya niya ang malaking tipak na karne. Hindi pa man ito tuluyang nakakanguya, 1 na namang piraso ang sinubo ni Mang Mando. Mabilis ang pagnguya niya.
Masyadong mabilis. Halos hindi na makita ni Lola ang paggalaw ng panga nito. Para bang sanay na sanay ito sa pagkain ng malalaking piraso ng laman. Walang kahirap-hirap. Para bang ang kinakain nito ay hindi isang ordinaryong ulam na hindi kayang lunukin ng isang normal na tao. Habang pinapanood niya ang matanda, unti-unting kinilabutan si Lola. Paano niya nagawang lunukin ng karne ng ganon kadali? Tiningnan niya si Melchora pero hindi ito mukhang nagtataka. Para bang normal lang ito sa kanila. Matapos kumain, lumapit si Mang Mando kay Melchora. Hayaan mo na siyang magpahinga, anya. Siguraduhin mong maayos ang kanyang pahinga para bukas. At maligo din siya. Dapat malinis siya. Tangulang ang isinagot ni Melchora. Lumapit ito kay Lola at sinabing, "Halika, ihatid na kita sa tutulugan mo." Dinala siya ni Melchora sa isang munting kubo sa dulo ng lugar. Mas maliit ito kaysa sa kusina, pero maayos at malinis. May manipis na kutsyon sa papag, isang maliit na mesa, at bintanang natatakpan ng manipis na tela. Pagdating niya doon, inabot ni Melchora kay Lola ang isang malinis na tuwalya at isang piraso ng sabon. "Maligo ka mamaya," sabi ni Melchora. "Kailangan mong maging malinis para bukas." Nagtaka si Lola. Bakit parang napakahalaga ng paglilinis sa katawan bago ang pista? Hindi na lang siya nagtanong. Pagod na rin siya sa buong araw na pagluluto. Kaya nagpasya muna siyang matulog bago maligo. Gabi na nang magising si Lola. Napatingin siya sa paligid. Tahimik na tahimik ang buong lugar. Kinuha niya ang tuwalya at sabon, saka lumabas upang maligo. Ang ilaw lang ng buwan na nagsisilbing gabay niya patungo sa paliguan na nasa likuran lang ng kubo. Matapos ang ilang minuto, bumalik siya sa loob ng kubo. Basang-basa pa ang kanyang buhok. Habang nakaupo sa harap ng maliit na bintana, sinusuklayan niya ito. Habang nagsusuklay siya ng buhok, nakatingin siya sa labas. Napansin niyang may nakatayo sa dilim. Si Mang Mando yon. Nakatitig ito sa kanya. Hindi gumagalaw. Diretso ang tingin ito sa kanya. Para bang estatwa siya doon. Biglang kinilabutan si Lola. Sa kanyang gulat, agad niyang sinara ang bintana. Nanginginig ang kanyang kamay habang ikinakandado ito. Pakiramdam niya ay binabasa ng matanda ang kanyang isip na para bang alam nito ang bawat kilos niya. Mabilis siyang kumuha ng duster at nagbihis. Pagkatapos ay humiga siya sa papag at pilit pinapatulog ang sarili. Pero hindi siya mapakali. May bumabagabag sa kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Kanina pa niya hindi nakikita si Melchora. Wala siyang nagawa kundi takpan ang sarili ng kumot. Pinilit niyang pumikit at huwag isipin ng masamang mangyayari. Kinuha niya ang gasera sa tabi ng kanyang higaan. Dahan-dahan niyang hinipa ng apoy. Maya-maya pa, tuluyan na siya nakatulog. Madilim pa rin sa labas. Tanging katahimikan ang bumabalot sa buong bundok. Bigla, may malakas na yumanig sa balikat ni Lola. Napamulat siya at bumungad sa kanya si Melchora. Hingal na hingal, mukhang takot na takot. "Melchora!" Napabangon si Lola. Gulat na gulat. Anong nangyayari? Nanginginig ang matanda. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo at para bang may tinatakasan nito at hinahabol ang kanyang hininga. "Kailangan mo nang umalis," bulong ni Melchora. Halos hindi makatingin sa kanya. Nanlamig ang katawan ni Lola. Anong ibig mong sabihin?" "Huwag ka na magtanong, Belen," mas mariing sabi ni Melchora. "Umalis ka na habang kaya mo pa." Halos hindi makagalaw si Lola.
Narito si Ramil sa labas. Patuloy ni Melchora. Hinihintay ka niya. Iaatid ka niya pa uwi. Kailangan mo nang bumaba ng bundok ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Lola. Ako nang bahala rito. Pero hindi mo na ako makikita pang muli. Napansin ni Lola ang lungkot sa mga mata ng matanda. Bakit? Tanong niya. Anong nangyayari, Melchora? Sabihin mo nga sa akin. Pero umiling lang si Melchora. Hindi niya ipinaliwanag. Sa halip, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa magkabilang pisngi ni Lola. Tinitigan siya nito na parang huling beses na nilang pagkikita yon. At sa huling pagkakataon, humakbang siya paatras. Lumingon at mabilis na tumakbo palayo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lola. Dahan-dahan siyang tumakbo palabas ng baryo. Pilit na hindi gumagawa ng ingay. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kaba. Habang tumatakbo, napapaisip siya, bakit siya pinaalis ni Melchora? Ano ang nangyayari rito? Maya-maya pa isang tao ang kanyang nabangga. Napatingala siya, si Ramil. Agad siyang niyakap ng kasintahan. Mabuti at nakalabas ka. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ako nahanap? Hindi na mahalaga, sagot ng binata. Kailangan na nating makaalis dito. Ngayon na. Wala nang tanong-tanong si Lola. Sumakay silang dalawa sa nakaparadang jeep at parehong nagmaneho pababa ng bundok. Umawak ka ng mabuti, sabi ni Ramil habang nagmamaneho. Habang palayo ng palayo ang sasakyan, napatingin si Lola sa bintana. Ang malamlam na liwanag ng buwan ay tumama sa tahimik na nayon. Napansin niyang walang ibang tao sa labas. Tahimik ang buong lugar. Si Melchora, ano ang nangyari sa kanya? Sinubukan niyang lingunin ang kalsadang dinadaanan nila. Pero mabilis silang bumababa ng bundok. Unti-unting nilamon ng dilim ang lahat ng iniwan nila sa taas. At iyon ang huling beses na nakita ni Lola si Melchora. Makaraan ng ilang oras nakarating sila sa bayan. Muling nagbalik si Belen sa kanyang pamilya, buhay at ligtas. Nagtataka man siya kung ano talaga ang nangyari sa nayon sa bundok. Hindi na niya ito binalikan. At sa kabila ng lahat ng kababalaghang bumalot sa kanyang kwento, sa huli, pinili pa rin niyang mahalin si Ramil. Nagpakasal sila, nagkaroon ng 2 anak, at ang kwentong ito ay nananatiling isang lihim na hindi na muling binalikan. Ako po ang apo ni Belen, at ito ang kwentong iniwan niya sa amin. Hanggang ngayon, hindi namin alam ang buong katotohanan. Ano nga ba talaga ang nangyari sa gabing yon? Ano ang dahilan kung bakit siya pinalayas si Melchora? At ang pinaka nakakakilabot sa lahat, ano ang tunay na pista na kanilang ipinagdiwang?